Magandang araw, class. Pangunahan ang panalangin, binibining butanog, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago tayo magsimula, ihanay ang mga upuan at pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at magsiupo na kayo. Meron bang lumiban sa klase? Binibining de Leon? Okay. Wala, maigi. Magaling, class. Bago tayo magsimula, nais ko munang malaman ninyo ang alituntunin ko para sa klaseng ito. Una, ay makinig kayo ng mabuti sa guro. Pangalawa, magbigay ng respeto sa bawat isa. At pangatlo, huwag makikipag-usap sa katabi habang nagsasalita ang guro. Naintindihan niyo ba, class? Mabuti kung ganun. Class, sino ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Tama, Joshua. Ang tinalakay natin noong nakaraang pagpupulong ay tungkol sa pangungusap. Magaling, class. Masaya ako at natatandaan niyo pa ang nakaraang tinalakay natin. Ngayon, sino ang may idea kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Tama, class. Ito ay tungkol sa ponolohiyang segmental na diptongo, cluster, at pares minimal. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano nga ba ang layunin natin para sa araw na ito. Layunin natin sa araw na ito na sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang mga katangian ng diptongo, pares minimal at cluster. Napapahalagahan ang kahalagahan ng pag-unawa sa diptongo, pares minimal at cluster sa pagbabasa at pagsusulat. At ang panghuli, nakakagawa ng mga pangungusap gamit ang mga salita may diptongo, pares minimal at cluster. May ideya ba kayo kung ano ang diptongo, class? Tama! Ang diptongo ay alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig sa iisang pantig. Ano ba yung malapatinig, class? Tama, Claudine. Ito ang letrang Y at W. Halimbawa nito, class, ay ang bahay, buhay, at ligaw, araw. Ang patinig na A at A ay sinusundan ng malapatinig na W, araw, aw. Buhay, ang malapatinig na A ay sinusundan, ang patinig na A ay sinusundan ng malapatinig na Y, buhay. At ligaw, ang patinig na A ay sinusundan ng malapatinig na W. Palaging tatandaan na hindi natin maituturing na diptongo kahit magkatabi pa ang patinig at malapatinig kung wala sila sa iisang pantig. Magbigay nga kayo ng halimbawa, class. Tama. Magaling. Dumako naman tayo ngayon sa cluster. Ano nga ba ang cluster, class? Ang cluster ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa iisang pantig. Halimbawa dito, class, ay ang salitang braso. Ang dalawang katinig na B at R ay magkatabi sa iisang pantig. Bra, B at R. Panghuli naman ay ang pares minimal. Ang pares minimal ay mga pares ng mga salita na magkatulad at may minimal na kaibahan ang pagkakabigkas ngunit magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, bahay, buhay. Ang salitang bahay ay nangangahulugang tirahan at ang buhay naman ay... Naintindihan niyo ba ang tinalakay natin ngayon, class? Kung naintindihan ninyo, ibigay nyo nga kung ano ang tatlong ponolohiyang segmental na tinalakay natin ngayong araw. Tama, Alni. Ang tinalakay natin ngayong araw ay ang diptongo, pares minimal, at cluster. So, bakit nga ba natin kailangang pag-aralan ang ponemang segmental, class?
Kailangan natin itong pag-aralan dahil ang ponemang segmental ay mahalaga sa pag-unawa ng tunog at istruktura ng wika. Ang mga diptongo, cluster at pares minimal ay halimbawa ng mga ponemang segmental na nagbibigay ng malalaking kontribusyon sa pagkakaiba-iba ng mga salita at pagbuo ng mga bagong salita. Ngayon class, kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod. Bago natin tapusin ang klaseng ito, narito muna ang inyong takdang aralin. Isulat ito sa 1.5 papel at ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Dito na nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw at paalam class!